Sa mga nagtataka sa way ng pagnanarrate sa kwento ni Lin Jichen, ang narration na ito ay first-person view. Ibig sabihin ng narrator ay ang bida mismo sa ating kwento, at binabahagi niya ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Kung bago ka lang dito sa kwento ni Lin Jichen, ay maaari mo munang panoorin ang mga nauna para labis mo itong maintindihan. Maraming salamat po. Ang nakaraan, nagpaalam na ang aking master dahil siya ay magre-reclusion. Pero bago ang lahat, may mga ipinag-utos siya sa akin na kailangan kong gawin bilang pansamantalang kapalit niya. At gaya ng inaasahan ko, bukod sa mga nakakalason na pagkain, may iba pang sorpresa ang aking master. Inabot niya sa akin ang isang secret manual at isang magical artifact. Tinanggap ko ang mga ito dahil alam kong hindi sila mga ordinaryong gamit. Sinabi ko rin kay Master na hihintayin ko siya hanggang sa kanyang pagbabalik at makakaasa siyang gagawin ko ang lahat ng kanyang ipinag-uutos. Pag-alis ni Master, lumabas na rin ako ng sekta. Biglang may pamaypay na lumilipad mula sa langit, at nasalo ko ito. Ang bumato ng pamaypay ay walang iba kundi ang senior sister ko. Dahil matagal-tagal din kaming hindi nagkita, inaya ko siyang lumabas at gumala. Sinigurado namin na walang makakakita sa amin, kasi kung hindi, yari siya sa ama niya at yari naman ako sa master ko. Nang makasigurong walang nakakakita sa amin, inaya ko siyang manood ng isang pagtatanghal. Ang pagpapatuloy. Pumayag na rin si senior sister sa aya ko at sinabi niya, "Okay, ikaw ang bahala." Nakarating na kami sa teatro na sinasabi ko. Napakaraming babae ang sumasayaw, at ang malalaking bundok, haha. Napansin kong medyo namamangha si senior sister sa kanyang pinapanood dahil hindi pa rin niya kinakagat ang mansanas. Hindi ko alam na napapansin na pala ako ni senior sister at bigla niya akong tinanong. "Junior brother, bakit tingin ka ng tingin sa akin? Hindi ka ba nanunood ng palabas nila?" Sumagot ako, "Ang palabas ay hindi naman kasing ganda mo, senior sister, kaya huwag mo akong alalahanin. Panoorin mo ang palabas, tapos papanoorin ko ang aking senior sister." Biglang may lumapit na lalaki sa likod ko, ang lalaking inutusan kong kunin ang item na pinapakuha ko. "Lin Hero, dala ko na po ang item na pinakuha ninyo," sabi niya. Nagpasalamat ako sa lalaki, sabay lingon kay senior sister. "Espesyal kong inihanda ang mga ito para kay senior sister," sabi ko. Gulat siyang nagtanong, "Ito ay?" Nilabas ko ang item na pinakuha ko, mga romance novels. Baka sa mukha ni senior sister ang tuwa. Nagpasalamat siya sa akin. "Junior brother, salamat. Sobrang bait mo sa akin, binilhan mo pa ako ng romance novels. Ikaw lang ang nag-spoil sa akin ng ganito. Hindi ito ginawa sa akin ng ama at lolo ko." Nadagdagan ng 65 points ang aking favorability. "Senior sister, naaalala ko ang sinabi mo na hindi natin kailangang tumayo sa isang seremonya. Pero mapasagot ang isang babae, kailangan mong alamin ang gusto niya. Alam ko pa rin ang mga pangunahing bagay." Biglang nagtanong si senior sister, "Junior brother, palagi ka bang magiging ganito kabuti sa akin?" Hindi ako sumagot sa tanong niya. Sa halip, tumayo ako at lumipat sa likuran niya nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos, marahang hinawakan ko ang kanyang dalawang pisngi at bamulong. Siyempre naman, halatang nakaramdam ng kilig si senior sister sa ginawa ko at nanlaki ang kanyang mga mata. Idinagdag ko pa, hindi ako masyadong may talento, at makitid ang puso ko. Kaya nito lamang mahalin si senior sister. Naalala ko ang nakaraang buhay ko, ginugol ko ang bawat araw sa pag-aaral kung paano bulahin ang mga babae para habulin ang manlolokong gold digger na iyon. Mukhang na-max out ko na ang skill na yun. Bigla kong nilabas ang isang munting regalo para kay senior sister. Maingat kong pinili ito para sa iyo, aking senior sister. Naisip ko na babagay ito sa iyo at lalo kang magiging maganda rito. Hayaan mo akong isuot ito sa iyo. System notification, favorability dagdag 70 points. Success. Kamusta, senior sister? Nagustuhan mo ba? Sumagot siya, "Oo, yes." Ngayon, pwede ko nang hawakan ang kamay niya nang walang pag-aalala. Bigla-bigla, hinalikan ako ni senior sister sa aking pisngi. Holy shesh! Paano nangyari ito? May isang player na hinalikan ng NPC. Sabi ng mga chismosong player na, hindi ko alam kung bakit, pero halos lahat sila ay nakatingin na sa akin.
May isa pang nagsabi, may gusto din ako sa babaeng NPC na yan ng Sword Sect. Matagal ko na rin siyang hinahabol-habol, pero hindi niya man lang ako binibigyan ng oras. Yawa, isa pang lalaki ang sumingit, Ethan, NPC sister na to ay napakaganda. Huho, bakit hindi ako nabibigyan ng ganyang swerte? Kinalaunan, natapos na ang pagtatanghal sa teatro at lumabas na kami ni senior sister. Sabi niya sa akin, siya nga pala, junior brother, ang aking ama ay dadalhin ako sa iyong bayan city para lumahok sa Sword Sect Assembly. Kaya baka iwan ko muna pansamantala ang Sword Sect. Tinanong ko siya ng may halong pagkalito, Sword Sect Assembly. Sumagot siya, oo, sa mga hindi nakakaalam, ang Sword Sect Assembly ay ginaganap isang beses sa isang taon. Tanging mga alagad ng Sword Sect na nasa itaas ng core formation realm ang maaaring lumahok. Sa nakaraang buhay ko, lumahok ako sa halos kaparehas na event, pero para naman sa mga Mage Cultivator Sect. Ang problema lang, hindi ganoon kataas ang aking rank. Sumagot ako kay senior sister, sana makamit mo ang pagkapanalo, senior sister. Naway matalo mo lahat ng kalaban mo hanggang sa sila ay magmakaawa. Sumagot naman siya na may halong kilig, aasa na lang ako sa iyong mabuting hangarin, junior brother. Dagdag pa niya, junior brother, kung mananalo ako at makuha ang first place, ibibigay ko sa iyo ang premyo. Sumagot ako, nako, hindi na kailangan yan. Pero sa isip ko, ang Sword Sect ay isang napakagandang lugar. May mga hita na mayayakap kahit saan. Biglang natulala si senior sister habang namumula ang kanyang mukha. Pagkatapos, nagpaalam na siya sa akin at sinabing kailangan na niyang umalis. Sinabi ko naman, sige, senior sister. Mag-ingat ka, ang junior brother mo ay maghihintay dito sa sekta sa iyong pagbabalik at pagkapanalo. Pero manalo o matalo, hindi na mahalaga. Basta't ligtas siya, ako ay mapapanatag na. At tuluyan nang umalis si senior sister. Medyo kapos na ako sa oras. Kailangan kong matapos ang isang nightmare mode sa lalong madaling panahon. Habang nag-iisip ako, may narinig akong isang tindero na sumisigaw. Meron akong high-grade spirit beast feel. Ang starting bid ay 120 spirit stones. Holy crap! Bakit napakamahal? Bigla kong napansin ang paninda niya at in-analyze ito. Isa itong beast spirit peel na makakatulong sa isang purse na nasa mababang antas ng core formation realm upang mag-breakthrough at mapataas ang kanyang cultivation. Auction price, 120 spirit stones. Lumapit ako sa tindero. Boss, meron ka pa bang stock? Kukunin ko silang lahat. Bigyan mo pa ako ng 200. Excited na sumagot ang tindero, oo, oo. Ikaw ang boss ko. Meron pa ako. Lumipat ang eksena sa kagubatan, at inilabas ko na si Ugly. Pinagmasdan ko siya. Ang laki ni Ugly, nangangahulugan ito na epektibo ang pagbibigay sa kanya ng peel. Sulit ang Beast Spirit Pills. Higit pa rito, mababa pa ang presyo sa yugtong ito. Sa loob ng ilang buwan, de-double ang magiging presyo. Pwede kong ibenta ang matitira at gumawa ng malaking kita dito. Lumipat muli ang eksena sa isang portal kung saan napakaraming player ang nagkukumpulan. Pagkarating ko, narinig kong pinag-uusapan ako ng mga tao. Teka, si Lin Jichen ba yan? Sabi ng isang player, siya ba yung nasa Heavenly Arcane Sword Sect? Siya ba talaga yan? Dagdag pa ng isa. Samantala, ang ibang player ay gulat na gulat nang makita si Ugly. Holy shesh! Hindi pa ako nakakita ng ganyang kalaking iron-eating beast. Napansin ko rin si Ugly. Talagang nagpapasikat siya. Sabi nga nila, ang mga mahilig magpasikat ay tatamaan ng kidlat. Ang isang hambog na tulad niya ay malamang na mamatay agad pagpasok pa lang. Lumapit na ako sa portal gate at pinili ko ang Hell Mode. Nagulantang ang mga inutil na player nang makita nilang pinili ko ang Hell Mode. May isa pang natawa at nagsabi, hehe, ang huling pumasok sa Hell Mode noong nakaraang buwan ay halos 80% lang ang kinaya. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob. May isa pang lalaki ang nagpasikat at nagyaya ng pastahan. May gusto bang pumusta? Ang pagpupustahan natin ay kung sino ang unang makakapag-clear sa Hell Mode sa loob ng kalahating buwan, si Lin Jichen o ang iba pang papasok. Ano, Tara? Sumagot naman ang isang lalaking may mahabang buhok. Ang lalaking pumasok noong nakaraan ay si Xi Lingyang. Isa siyang prodigy sa martial arts at talagang malakas.
Sabi naman ng lalaking pikit ang mata, anong hinihintay natin? Pupusta ako ng 5 spirit stones na si Exi Lingyang ang mauuna. Sunod-sunod nang nagsimulang pumusta ang mga player, may tumaya ng 3, 5, 2, at pati 100 spirit stones. Ang pumusta ng 100 spirit stones ay kay Lin Jichen nakataya. At walang iba kundi si Liu Xiaozi, ang pinakasikat na streamer sa national server. Sabi niya sa sarili niya, paano matatalo ang lalaking napili ko? Nagtaka naman ang mga lalaking challenges. Sheesh, sino ba tong babae na to? Ang laki ng taya niya. Tumawa naman ang isang lalaki at sinabi, hindi ba maganda yun? Kapag natalo si Lin Jichen, papaldo tayo. Lumipat na ang eksena sa loob ng portal, at tuluyan ko nang pinasok ang Hell Mode. At speaking of Hell Mode, hindi ko may kakaila na isa ito sa pinaka-classic na Secret Realms dito sa 8 Wastelands. Parang napakapayapa ng lugar, ibang-iba sa mga napasok kong portal gaya ng Ghostly Ridge of the Night Crypt. Ang portal na ito ay may sarili nitong storyline. At ang kwentong ito ay isang trahedya. Lahat ng nakakakumpleto nito ay lumalabas na umiiyak. Ngunit maraming manlalaro ang nasisiraan ng bait sa proseso ng paghahanap sa pinuno, sinusubukang baguhin ang kwento. Ang ilan pa nga ay hindi magawang atakihin ang huling pinuno. Biglang may dumating na nakasakay sa karwahe. Isang babae ang bumaba mula sa kalisya, si Warner. Pagkababa niya, may iniabot siya sa isang matanda. Pagkakuha ng matanda sa iniabot sa kanya, sinabihan niya ang babae na sumunod sa kanya. Sumunod naman ito ng walang pag-aalinlangan. Ang mga lalaking nasa paligid ay halos maglaway dahil sa taglay niyang kagandahan, samantalang ako, chill lang. Alam ko sa sarili ko na isa akong gwapo, hehe. Lumipat ang eksena sa bahay ng town chief. Kinausap siya ng babae at sinabi, matagal na akong kasal, ngunit hindi pa rin ako nagkakaanak. Gusto kong ipagpatuloy ang lahi ng aking asawa habang siya ay nasa digmaan. Muntik na akong mapaisip ng kung ano-ano dito. Akala ko isang eksena ito mula sa pinapanood kong may kulay orange ang logo. Pero biglang sinabi ng babae, narinig ko na makakabili ako ng sanggol mula sa iyo. Inirekomenda ka ng isang kaibigan, kaya nandito ako. Agad namang natuwa ang matandang lalaki. Masaya niyang sinabi na handa siyang tumulong. Inaya niya ang babae na sundan siya. Pagbukas ng pinto, bumungad ang napakaraming sanggol. Pinapili ng lalaki ang babae at sinabihan siyang isekreto lamang ito sa lahat. Nagulat ang babae sa kanyang nakita. Lumingon siya sa matandang lalaki at sinabi, huwag kang mag-alala, sarado ang bibig ko. Sabi naman ng lalaki, oo, alam ko naman yun. Habang ako naman, patuloy kong tinatago ang aking presensya upang hindi nila ako mapansin. Biglang, pinalo ng lalaki ang ulo ng babae gamit ang isang matigas na bagay at sinabi, kasi hindi ka naaalis. Nawala ng malay ang babae, at kasabay nito, pumasok ang 2 pang lalaki, mga kasabwat ng town chief. Napakaganda ng babaeng to, sabi ng isa. Sabi naman ng isa pa, matagal-tagal na rin mula nang huli tayong makakuha ng ganito kaganda. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko nang dumating siya. Tinanong ng isang lalaki ang town chief kung paano nila paghahatian ang babae. Parang hindi ko gusto ang tabas ng dila nito, pero hindi pa oras para lumabas ako mula sa aking invisibility. Paano kung ganito, sabi ng town chief. Lahat ng pera sa karwahe ay mapupunta sa inyo, pero ang babae ay sa akin. Sumagot ang lalaking nakabonet, boss, ang lugar na to ay nangangailangan ng pera. Nakalimutan mo na ba na kami ng kapatid ko ang naging tapat mong tauhan mula pa noon? Sumabat naman ang may band-aid sa kilay, oo nga, boss. Andito kami para magnakaw ng pera, pagkain, at babae. Ngayon nakakakain na kami, may damit na rin kami. Ang kulang na lang sa amin ay babae. Di anong suggestion nyo? Tanong ng town chief. Sumagot ang may band-aid sa kilay, sa lumang paraan. Bawat isa sa atin ay dadalhin siya bilang asawa sa loob ng 2 araw. Dagdag pa ng nakabonet, kung siya ay mabuntis, magsasagawa tayo ng pagsusuri sa dugo. Kung kanino man ang bata, siya ang makakakuha sa babae. Lumingon ang town chief sa magkapatid at sinabi, ako ang mauuna. Wala namang tot-utol, di ba? Sabi naman ng nakabonet, basta boss, huwag ka lang masyadong brutal. Huwag mo siyang babalin. Natapos na ang kanilang usapan.
Ang manyakol na town chief ang mauuna. Agad niyang isinara ang pintuan at sinabi sa magkapatid na ipapahiram niya ang babae sa kanila pagkatapos ng 2 araw. Halata sa mukha ni Manong ang pananabik tigang na tigang lang, Biglang lumipat ang eksena, malamang isa ito sa story plot ng Portal Gate. Ang langit ay nagdilim, nagbabadya ang pagbagsak ng ulan. Hanggang sa maya-maya, bumuhos na nga ito, at nagtakbuhan ang mga tao upang maghanap ng masisilungan. Sa gitna ng eksena, may isang mangkok na may tubig, at may pinatak na dugo rito, malamang isa itong proseso ng pagsusuri. Isang lalaki ang nagtaas ng mangkok, saka ininom ang laman nito habang tumatawa. Sakin siya, sakin lang siya, sigaw niya. Sa likod nito, may 2 lalaking nagbubulungan. Sabi ng isa, hindi ko inasahang ang bata ay magiging anak ni One Eye. Sumagot naman ang lalaking nakapikit, ang lalaking iyon ay malamang nakapatay na ng maraming babae, hindi ba? Biglang may nagsalita, isang lalaking halatang naiinis. Nakakainis. Ilang araw ko lang siyang nakasama. Ito ay si Kalbo, na mas kilala bilang One Eye. Lumingon siya sa 2 nagbubulungan at malamig na tinanong, kayong 2 ba, pinag-uusapan ako? Kasabay nito, lumapit ang town chief at nagsalita. Sige, dahil lumabas na ang mga resulta, hindi natin dapat labagin ang mga patakaran. Siya ay pag-aari na ni One Eye. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.